Hello guys! Momo Nation and the rest of the community. Hoy! Sa mga fans ng Solo Leveling, samahan niyo ako na ipakilala ang powerhouses ng series, excluding Monarchs and Rulers. Ang bidyong ito ay tatalakayin ang kanilang lakas at ang kanilang impact sa kabuuan ng series. Kaya naman, here's the top 10 strongest characters sa Solo Leveling. Simulan natin sa top 10. Si Go Gunhee ang chairman ng association. Ang kanyang impluensya at autoridad kasama ang kanyang strategic mind ay naglalagay sa kanya bilang mahalagang tauhan sa series. Bilang vessel ng isang ruler, may exceptional hunting skills si Gunhee at siya ang pangalawang pinakamalakas na hunter sa Korea. Sumunod lang kay Jinwoo. Iniulat din na may malakas sa siyang pakaramdam na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na ma-identify ang ibang S-rank hunters kahit malayo sila. Sa kasamaang palad, hindi niya magamit ang buong potensyal niyang lakas dahil sa kanyang katandaan. Nasa pangsiyam naman si Christopher Reed, isang bihasa at malakas na hunter. Kilala sa kanyang kakayahan sa laban, tumatak ang karakter ni Reed sa kwento ng Solo Leveling. Isa si Reed sa pinakadakilang hunter sa mundo. Naglilingkod din siya bilang national level hunter at vessel ng isang ruler. Sa kasamaang palad, siya ay namatay sa isang laban off-screen, kaya hindi na ipakita ang kanyang buong kakayahan. Ang ikamulo sa ating pwesto ay si Liu Zigang, isang matindi at mahusay na karakter na may kamanghamanghang lakas. Si Zigang ay isang national level hunter at vessel ng isang ruler, making him one of the world's most formidable hunters. Si Yuri ang pinakamalakas na hunter sa Asia hanggang sa mahigitan siya ni Jinwoo. Sa laban nila ni Zigang at Jinwoo na natunghayan mismo ng isang Chinese naval captain, pinatunayan nitong ang buong lakas ni Jinwoo ay mas higit kaysa kay Goto Ryuji, ang pinakamalakas na hunter sa Japan. Pang-7, Thomas Andre, ang sikat na S-rank hunter. Sa kanyang kasanayan sa laban at impluensya, si Thomas ay isa sa mga pinakatinitingala at hinahangaan sa komunidad ng mga hunter. Si Thomas ay isa sa pinakadakilang hunter sa buong mundo at vessel ng isang ruler at national level hunter. Ang kanyang malawak na kapangyarihan ay nagdudulot ng takot at respeto mula sa gobyerno ng US at kanyang kapwa S-ranks. Isa sa mga kakayahan ni Thomas ay ang mag-attract ng mga bagay patungo sa kanya or telekinesis. Sinasabi ni Jinwoo na ang atake na ito ay halos katulad ng lakas ng isang black hole at kung hindi niya magamit ang ruler's authority para sa kanyang sarili, siya ay malamang na mahihigop din ito. Sa katunayan, ang strike na ito ay kayang hilahin si Kamesh mula sa langit. Ito ang ebidensya sa kanyang kahanga-hangang lakas. Ika-6 ay si Igris, ang malakas na shadow soldier. Kilala sa kanyang tapat na paglilingkod at kasanayan sa laban, ipinapakita ni Igris ang lakas sa pamumuno ni Song Jin-woo. Si Igris ay nagtataglay ng natatanging lakas bilang isang martial grade shadow. Sa hukbo ni Jin-woo, siya rin ang isa sa pinakamalakas na shadows, nahigatan lamang ni Bellion at kalaban na si Beru. Isa sa nagpapatunay ng kanyang angking pisikal na lakas at kakayahan ay ang pag-repel nito sa Frost Monarch sa pangmatagalang oras hanggang sa tuluyang makabalik si Jinwoo sa laban. Pang-5, Sung Il-won, isang kahangahangang hunter na may kamanghamanghang lakas. Bilang isang malakas na vessel ng isang ruler, si Il-won ay isa sa pinakamalakas na hunter sa mundong ito. Ang kanyang pisikal na lakas ay walang binatbat kay Wang Dong-su na siya niyang tinapos ng walang kahirap-hirap. With a single powerful blow, nagawa niyang paliperin si Rakan patawid sa mga gusali at nagdulot ng mga injuries na tumatagal ng buwan bago tuluyang maghilom. Sa angking bilis, kayang iwasan ni Il-won ang mga atake mula sa Frost Monarch at Rakan ng sabay. Kaya naman, walang kahirap-hirap niyang nabablock ang pagpapaulan ng icicles o yelo ng First Monarch. Bukod sa pisikal na lakas, may kakayahan din si Il-won na i-conceal ang kanyang sarili or ang kanyang presensya na nagiging dahilan kung bakit
kaya niyang mag-blend sa kanyang paligid at tuluyang maitago or mawala ang kanyang kapangyarihan at kanyang pisikal na presensya. Ika-4 na pwesto, Beru. Isa rin si Beru sa pinakakahanga-hangang shadow soldier ni Song Jin-woo. Ang pambihirang lakas at bilis ni Beru ay isa sa mga dahilan kung bakit ang kanyang karakter ay tumatak sa laban. Ang kamangha-mangha niyang bilis ay napatunayan nang makalaban niya si Cha. May kakayahan din siyang maglakbay mula Jeju papuntang Busan sa loob lamang ng ilang minuto. Maliban sa kanyang angking kakayahan sa laban, si Beru ay nagpapakita ng malawak na kasanayan at talento kagaya ng kakayahang mag-absorb ng kaalaman at skills, makalipad gamit ang kanyang mga pakpak, manipulahin ang laki o liit ng isang bagay upang makadagdag sa lakas at bilis sa pakikipaglaban at maglabas ng matinding lason na kayang i-paralyze ang kanyang kalaban. Dagdag pa rito na ipakita rin ang kakayahan ni Beru sa paggamit ng healing magic sa pamamagitan ng pagliligtas kay Jinwoo sa bingit ng kamatayan at sa paggagamot ng kanyang sarili matapos makipag-sparring kay Jinwoo. Kung susumahin, makikita ang napakalawak na abilidad ni Beru, lakas ng walang kapantay, tibay, bilis at iba pang natatanging kakayahan. Sa ikatlong pwesto ay si Kamish, isang matindi at kilalang karakter sa kanyang kasanayan sa laban. Itinuturing na isa sa kinikilala at pinakakinatatakutan na powerful magic beast ng sinumang taong makakasalamuha si Kamish. Sa kanyang pisikal na lakas, kaya niyang pumatay ng S-rank hunters. Isa ang karakter ni Kamish sa itinuturing na pinakamalakas. Nagtataglay din siya ng napakalakas na kapangyarihan na kilala sa tawag na Dragon's Fear, na nagpapalabas ng isang sigaw na puno ng kaluluwa na nag-iiwan ng takot sa sino man na mas mahina sa kanya. Gamit ang kanyang kamangha-manghang Dragon's Breath, kayang-kaya ni Kamish na ilabas ang matindi niyang apoy mula sa kanyang bibig. Sa pangkalahatan, si Kamish ay kumakatawan ng isang di pangkaraniwang panganib na nag-iiwan ng matinding impresyon bilang isang nakakatakot na karakter. Ikalawa sa itinuturing na pinakamalakas na karakter ng solo leveling ay si Bellion. Si Bellion ay kilala bilang isang high-ranking knight na nagtataglay ng angking combat skills. Ang kahusayan ni Bellion sa laban at pagiging strategist ang naging dahilan kung bakit siya ay tinuturing na key player sa mga sumusunod na kabanata. Bilang pinakamalakas na shadow sa kasaysayan, si Bellion ay isang Grand Martial Grade Shadow. Pinakita ni Bellion ang kanyang natatanging lakas nang mailagan niya ang mga saksak ni Beru at itinulak ito pababa na nakapagpaoborito ng dugo. Tinatanggap ni Bellion ang mga atake ni Beru nang hindi man lamang nagagalusan. Sa kanyang kakaibang bilis, kayang-kaya ni Bellion makipagsabayan kay Beru sa kanilang mainit na laban habang iniiwasan ang mga atake ng walang kahirap-hirap. Bukod dito, may kakayahan si Bellion na lumipad. Ito ang nagbibigay sa kanya ng enhanced mobility sa kanyang mga laban. Bagaman hindi malinaw ang kanyang conversational skills at regeneration talents, tiyak na naging bahagi ito ng kanyang lubos na dominasyon bilang isang kahanga-hanga at malakas na Grand Martial Grade Shadow. At syempre, on our top 1, Song Jin-woo, ang walang kapantay na bida. Mula sa pagiging isang E-rank na hunter hanggang sa maging isang karakter na dapat katakutan, ang paglago at lakas ni Song Jin-woo ang nagtaas sa kanya sa numero 1 sa aming listahan. Sa tulong ni Ashboard, madali nitong nadepensahan ng mga atake ng Frost Monarch. Tinalo ang Beast Monarch sa 4 na atake at nakipaglaban kay Antares ng harap-harapan. Kaunti lang ang kanyang natanggap na pinsala mula sa atake ng Ant King. Pinapakita dito ang kanyang di kapani-paniwalang tatag at siya patuloy na nakikipaglaban ng buong tapang kahit matindi ang pinsalang natamo mula sa Architect. Ang angking bilis na reflex ni Jinwoo ay nagpapahintulot sa kanya na makipagsabayan sa bawat atake ng First Monarch at gulatin ang Beast Monarch. Sa loob lamang ng ilang buwan, siya ay naging pinakamalakas na hunter sa Asia dahil sa kanyang mabilis na development at regenerative healing factor na lumalakas habang natutulog.
Ang iba't ibang mga kakayahan ni Jinwoo ay kasama ang paglikha ng armor, stealth, bloodlust, quicksilver speed boost, mutilation, dagger rush, ruler's authority para sa telekinesis, dragon sphere na nag-i-induce ng despair, shadow extraction para sa pagbuo ng kanyang army, shadow preservation para sa monitoring, shadow exchange para sa instant travel, at Monarch's Domain na nagbabuff sa lakas ng kanyang mga shadows sa laban. Sa madaling salita, ang manghamanghang range ng mga kakayahan ni Jinwoo ay ang nagpapatunay sa kanyang puwang bilang isang pinakamalakas na nilalang sa mundo ng mga hunter. At iyan ang top 10 pinakamalakas na karakter sa solo leveling na hindi kasama ang mga monarka at hari. Bawat karakter ay nagdadala ng kanilang sariling natatanging lakas at kontribusyon sa kwento. Salamat sa panonood! Kung nagustuhan mo ang video ito, please like, share, and subscribe. Maaari ninyong i-comment ang mga suggestions para sa mga susunod nating video. Hanggang sa muli! Huy! Paalam!